Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ang mga hukbo ng Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis sa lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito, at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadaling bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay maging busapos ng mga hintil, hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kaya kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning. Nasa huling linggo na po tayo ng ating kalendaryo sa simbahan, no? At dito, ating pinapahayag ang katapusan ng mundo o ang muling pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, ang mga pagbasa ay tungkol sa katapusan ng mundo. Dahil ang ibig sabihin nito, ang tema ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon at tahasang sinasabi ng Diyos na ang mga nangyayari sa sanlibutan ay hindi sinyales o hindi tanda ng pagbabalik ng Panginoon. No one knows the time except the Father. No? So, ang mga nangyayari sa kapaligiran, sa sanlibutan, hindi yun ibig sabihin ay katapusan ng mundo. No? Hindi natin alam. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya nga, ang laging habilin sa atin ng Panginoon ay huwag tingnan ang tanda, kundi dapat nakafocus tayo sa kaharian. Don't seek the sign, but seek the kingdom of God. At sa araw na ito, parang nakakatakot ang ating pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, dahil ito'y tungkol sa katapusan ng mundo. Pero sabi nga ng Panginoon, huwag tayong matakot. Medyo kabahan, no? Pero hindi dapat matakot. No? Dahil sa katapusan ng mundo ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa dulo ng ating pagbasa na sa kanyang muling pagbabalik, hindi takot ang nangingibabaw sa ating puso, kundi dapat nakatayo tayo na may buong dignidad, no? Stand erect, for the kingdom of God is at hand. Bakit kailangan natin, no, ng ganitong klaseng ugali, no, o espiritualidad sa pagbabalik ng Panginoon? Dahil ang kanyang muling pagbabalik, ang kaharian ng Diyos, ay hindi dapat kinakatakutan. Dahil iyon ay ating ipinagdarasal tuwing tayo nagdarasal ng Ama namin, no? Thy kingdom come. No? Pinagdadasal mong darating, tapos pag dumating natatakot ka. Ano yon, di ba? Parang hirap naman nun. No? So, itong ating pinagdarasal, Ama namin sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, pasaapin ang kaharian mo, no? Yun ang sinasabi natin, thy kingdom come. Pero kapag nandyan na, no, kapag darating na, medyo natatakot tayo. Kakabahan siguro, pero hindi dapat tayo matakot dahil yun ang ating ipinagdarasal. At ano pa ang mga bagay na dapat nating gawin, no? Para hindi tayo matakot sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ano bang dapat nating isabuhay, no? Para hindi tayo matakot sa muling pagbabalik ng Panginoon. That's why we have to stand erect, raise up your head, and wait for the Lord. Una, dapat ang buhay natin ay punong-puno ng katapatan, no? Faithfulness. Dahil kung tapat tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga turo, sa Kanyang mga sinasabi, ay hindi tayo mahihirapan na sa Kanyang muling pagbabalik ay ang paghuhukom ay magiging pabor sa atin dahil tapat tayo sa Panginoon, no? Kaya siguro tayo natatakot kasi hindi tayo tapat, no? Kapag may ginawa ka kasing mali o kasalanan, yan minsan, no? Yung nagiging daan o ugat ng takot natin, no? Yung mga bata, di ba, pag nagkasala, naku, takot na takot yan. Alam mo kung bakit takot ang mga bata kasi may ginawang mali o kasalanan. Siguro nabasag yung baso, o ganyan. Kaya natatakot. Tayo ganun din minsan, no? Ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Bakit tayo natatakot? Kasi baka may mali tayong ginawa. Bakit tayo natatakot? Kasi baka hindi tayo naging tapat sa mga turo at aral ng Panginoon. Kaya yun ang hamon ho sa atin, no? Maging tapat sa turo ng Panginoon. Maging tapat sa aral, no? At mga sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang lahat ng ito ay para sa ating kapakanan, no? Para sa ating kabutihan. So, always be faithful, no? Dahil ang katapatan ang nagsisilbing inspirasyon sa welcome, no? Sa Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Ikalawa, dapat meron tayong pusong nagpapasalamat. Grateful, no? Bakit? Kasi kapag grateful ka, contented ka sa lahat ng bagay. Kapag grateful ka, kapag iyong puso ay puno ng pasasalamat, ibig sabihin lahat ay nakikita mong biyaya. Everything is grace. Everything is blessing. No? Hindi ka nagiging kritiko sa mga nangyayari at sa mga natatanggap mo sa iyong buhay. And the person is always grateful, no? Ang taong may pusong nagpapasalamat ay laging masaya, no? Kaya nga sa muling pagbabalik ng Panginoon, kapag ang puso may puno ng pasasalamat, ikaw ay nagagalak, ikaw ay magiging masaya. Dahil alam mo na ang iyong pinapanalangin ay magkakaroon ng pagkakatuparan, no, sa iyong buhay. So, always be grateful, no? Kasi yung mga bagay na tatanggap natin, kapag grateful tayo, maging masaya tayo. Paano na lang kaya nung panalangin mo ay, Lord, let your kingdom come, at dumating na si Lord. Then, if your heart is grateful, then you will always be happy waiting for the Lord. So, hindi ka matatakot sa muling pagbabalik. Dahil kung iyong puso ay puno ng pasasalamat, magpapasalamat ka, magiging masaya ka na nagkaroon ng pagkasakatuparan ang iyong mga panalangin. At bilang panghuli, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon, dapat ang ating puso ay puno ng pag-asa. No? Ang buhay natin ay puno ng pag-asa. We long for that day, no? The desire. No? Inaasam natin yan. Dahil ang pag-asa ang nagsisilbing dahilan para lalo tayong maghintay sa Kanyang muling pagbabalik. Ang pag-asa ay nagiging daan para lalo nating inaasam-asam ang Kanyang muling pagbabalik. Kasi kapag wala kang pag-asa, dahil wala kang pakialam sa kinabukasan. Wala ka nang pakialam sa mangyayari bukas. Pero kapag ay punong-puno ng pag-asa, inisip mo, bukas babalik ako dito sa Amble Park, bukas makalawa, ganun din. At sa masusunod na araw, hanggang, no, sa ako'y, kahit hindi ko na kayang maglakad, pipilitin ko pa rin para ako'y makapunta dito at makasamba at makapaglingkod sa Panginoon. Pag-asa ang nagsisilbing daan at lakas natin para lalo tayong mabuhay
para sa kinabukasan. At habang naghihintay ka sa muling pagbabalik ng Panginoon, pag-asa ang hawak mo para ang Panginoon ay iyong hintayin sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, hindi tayo dapat matakot, no? Because our way of waiting is proportionate to the one who is coming, no? Ulitin ko, ang ating paghihintay, no, ay katumbas ng kung sino, no, kung sino ang darating sa ating buhay. Our way of waiting is proportionate to the one who is coming, no? Kasi nga kapag ang darating sa buhay mo, sa bahay niya lang, ay hindi mo masyadong close, hindi mo rin papapasukin sa bahay. Pero kapag kaibigan mo, kababata mo, ang darating, no? Papasukin mo, painumin mo pa, pakakainin mo pa. Welcome na welcome. Sana ganun din tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang natin siya kilala, papasukin, papakainin, tanggapin sa ating puso. Dahil ang ating buhay ay puno ng katapatan, ang ating puso ay puno ng pasasalamat, at ang ating buhay ay punong-puno ng pag-asa. Kung yan ang ating buhay, we welcome the Lord standing erect, lifting our eyes to heaven as we wait for the coming of the Lord. Sa pagpapatuloy ng ating misa, sana po ay ang ating buhay ay punong-puno